Apat sa mga pinagpipitagang awards ay ang Oscar, Emmy, Tony at Grammy Awards. At ilan sa mga nanalo dito ay may mga dugong Pinoy. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents mga Pinoy na may Oscar, Emmy, Tony at Grammy Awards. Nicole Scherzinger. Si Nicole Praskovia Ilicolani Scherzinger ay isang American singer-songwriter, dancer, actress at TV personality. Ipinanganak siya sa Honolulu, Hawaii at may lahing Pilipino, native Hawaiian at Ukrainian. Muling kinilala ang husay ni Nicole sa Broadway nang manalo siya ng Best Actress sa Tony Awards ngayong June 2025. Naging bahagi si Nicole ng tanyag na R&B pop group na Pussycat Dolls mula 2003 hanggang 2010. Bilang isang solo artist, si Nicole ay kinilala sa iba't ibang larangan. Tumanggap rin siya ng mga nominasyon sa Grammy. Her. Si Gabriela Sarmiento Wilson na mas kilala sa pangalang Her ay isang American R&B singer na may dugong Pilipino. Nanalo siya ng Grammy para sa Best R&B Performance at Best R&B Album noong 2019, Song of the Year at Best R&B Song noong 2021, at Best Traditional R&B Performance noong 2022. Siya ay isinilang sa Vallejo, California at lumaki sa San Francisco Bay Area. Ipinagmamalaki niya kanyang lahing mix na isang inang Pilipina at amang African-American. Olivia Rodrigo. Si Olivia Isabel Rodrigo ay isang American singer-songwriter at actress na may dugong Pilipino. Nanalo si Olivia ng 3 Grammy Awards, kabilang ang Best New Artist, Best Pop Vocal Album, at Best Pop Solo Performance para sa Driver's License noong 2022. Bata pa lamang si Olivia na magsimula sa industriya ng entertainment at unang lumabas sa mga commercials at sa pelikulang An American Girl, Grace Stirs Up Success. Unang sumikat si Olivia sa kanyang pagganap sa mga palabas ng Disney. Partikular na sa High School Musical, The Series sa Disney+. May lahing Pilipino si Olivia mula sa side ng kanyang ama. Ang kanyang mga lolo't lola at maging ang mga ninuno ay nagmula sa Pilipinas at nanirahan sa Amerika. Sa kabila ng pagiging Amerikanang ipinanganak sa California, malapit pa rin si Olivia sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga kaugalian at pagkaing Pilipino na isinasabuhay na kanilang pamilya. Nakamit ni Olivia napakaraming parangal sa maikling panahon. Steve Lacy. Si Steve Thomas Lacy Moya na mas kilala bilang Steve Lacy ay isang American singer-songwriter, guitarist at record producer. Isang awitin ni Steve ang naging viral sa TikTok at umabot sa tuktok ng Billboard Hot 100. Dahil dito nakatanggap siya ng mga nominasyon sa 65th Annual Grammy Awards para sa Best Pop Solo Performance, Record of the Year at Song of the Year 2023. Samantala ang album kung saan kabilang ang awit ay ginawaran bilang Best Progressive R&B Album. Noong 2023, itinuturing siya ng Time Magazine bilang isa sa 100 most influential people sa buong mundo. Ipinanganak siya sa Amerika sa isang pamilyang may lahing African-American at Pilipino. Darren Criss. Si Darren Everett Criss ay isang American actor, singer at songwriter na kilala sa kanyang kahusayan sa larangan ng sining. May dugong Pilipino si Darren mula sa kanyang ina na tubong Cebu na may lahing Chinese, Filipino at Spanish. Itong June 2025, gumawa si Darren ng kasaysayan ng hirangin siya bilang Best Performance by a Leading Actor in a Musical sa Tony Awards para sa Maybe Happy Ending. Siya ang kauna-unahang Asian American na tumanggap ng ganitong parangal. Higit pa rito, ginawaran din siya ng ikalawang Tony Award bilang co-producer ng Maybe Happy Ending na itinanghal bilang Best Musical. Sa kanyang pagkabata pa lamang ay nahubog na siya sa musika at teatro. Nakilala si Darren sa buong mundo nang gumanap siya sa series na Glee, kung saan pinahanga niya ang mga manonood sa kanyang talento sa pag-arte at pagkanta. Subalit higit siyang pinuri ng kanyang gampanan si Andrew Cunanan sa The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, isang papel na nagbigay sa kanya ng Primetime Emmy at Golden Globe Awards sa makapangyarihan niyang pagganap bilang isang serial killer. Bruno Mars. Si Peter Gene Hernandez na mas kilala bilang Bruno Mars ay isang American singer, songwriter, musician at record producer. May lahing Pilipino at Kastila mula sa side ng kanyang ina na lumipat mula sa Pilipinas patungong Hawaii. Nanalo si Bruno ng maraming Grammy Awards. Kabilang ang Best Male Pop Vocal Performance noong 2011, Best Pop Vocal Album noong 2014, Record of the Year at Best Pop Duo Group Performance noong 2016, at Album of the Year noong 2017. Noong 2018, hinakot niya ang mga parangal para sa Album of the Year, Best R&B Album, Record of the Year, Song of the Year, Best R&B Performance at Best R&B Song. Noong 2022, muli siyang nanalo ng Record of the Year, Song of the Year,
Best R&B Performance at Best R&B Song. Sa taong 2025, ginawaran siya ng Best Pop Duo Group Performance para sa kantang Die With A Smile kasama si Lady Gaga. Enrique Iglesias. Si Enrique Miguel Iglesias Preisler, isang Spanish singer at songwriter na ipinanganak sa Madrid, Spain. Siya ang bunsong anak ng batikang maaawit na si Julio Iglesias at Filipino socialite at mamamahayag na si Isabel Preisler. Nanalo si Enrique ng Grammy Award para sa Best Latin Pop Performance noong 1997. Nakamiti niya ang tagumpay sa Latin Grammy Awards, kabilang ang Best Male Pop Vocal Album noong 2003. Noong 2014, ginawaran siya ng Song of the Year, Best Urban Performance at Best Urban Song para sa kantang Bailando. Nasungkitin niya ang Best Urban Performance noong 2015. Robert Lopez. Si Robert Bobby Lopez ay isang American songwriter for musicals and playwright para sa teatro na kilala sa paglikha ng mga tanyag na musical tulad ng The Book of Mormon at Avenue Q. Maliban sa stage, siya rin ay kinilala sa kanyang mga komposisyon para sa mga movie animation ng Disney na Frozen, Frozen 2 at Coco na isinulat niya kasama ang kanyang asawa. Kabilang siya sa mga piling individual na nakamit ang EGOT, ang pagkapanalo ng Emmy, Grammy, Oscar at Tony Awards. Sa kasaysayan siya ang pinakabatang taong nakamit ito at ang tanging individual na nakakuha ng lahat ng 4 na parangal ng higit sa isang beses. Nanalo si Robert ng Oscar para sa Best Original Song noong 2014 at 2018. Sa Emmy Awards, ginawaran siya ng Outstanding Original Music and Lyrics para sa kantang Agatha All Along mula sa WandaVision, Breaking the Fourth Wall noong 2015, at Outstanding Music Direction and Composition para sa Wonder Pets noong 2008 at 2010. Nakuha rin niya ang Outstanding Short Form Program para sa We the People noong 2022. Samantala sa Grammy Awards, nanalo siya ng Best Musical Theater Album para sa The Book of Mormon noong 2012 at Best Compilation Soundtrack for Visual Media para sa Frozen noong 2015. Tumanggap din siya ng award kabilang ang Best Original Score para sa Avenue Q noong 2004 at parehong Best Book of a Musical at Best Original Score para sa The Book of Mormon noong 2011. Apple the App. Si Alan Pineda Lindo, mas kilala bilang Apple the App, ay isang Filipino-American rapper, singer at record producer. Nagsumikap si Apple the App at kalaunan naging isa sa mga founder ng kilalang hip-hop group na Black Eyed Peas. Sa pamamagitan ng grupo, siya naging bahagi ng 15 na nominasyon sa Grammy Awards at nanalo ng 6, kabilang ang Best Rap Performance by a Duo or Group noong 2005 at 2006, Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals noong 2007, Best Pop Vocal Album noong 2010, Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals noong 2010 at Best Short Form Music Video noong 2010. Ipinanganak si Apple the App sa Angeles City, Pampanga. Lumaki siya sa piling ng kanyang inang Pilipina na muling nag-asawa at nagkaroon pa ng 6 na mga anak. Ang kanyang ama ay isang African-American na miyembro ng US Air Force na nakatalaga noon sa Clark Air Base at iniwan ang pamilya matapos siyang ipanganak. Bata pa lang si Apple the App ay sanay na siya sa hirap ng buhay. Gumugugol siya ng halos 1 oras sakay ng jeep papunta sa paaralan at tumutulong sa kabuhayan ng pamilya sa pagsasaka ng kamote, mais, tubo at palay. Lea Salonga. Si Maria Lea Carmen Imutan Salonga na mas kilala bilang Lea Salonga ay isang singer at actress na kinikilala sa buong mundo. Sa murang edad pa lamang ay lumahok na siya sa mga musikal sa Pilipinas, ngunit naging pambihirang tagumpay niya ang pagsikat sa international stage noong 1989 bilang si Kim sa original production ng Miss Saigon sa West End at Broadway. Sa papel na ito, nakamit niya ang 5 prestihiyosong parangal kabilang ang Tony Award at Laurence Olivier Award. Hindi lamang siya naging simbolo ng galing sa stage, kundi isa ring inspirasyon sa maraming Pilipino sa larangan ng sining. Lumabas siya sa iba't ibang Broadway at West End productions tulad ng Les Miserables, kung saan ginampanan niya ang mga papel ni na Eponine at Fantine, pati na rin sa Flower Drum Song, Allegiance, Once on This Island at Here Lies Love. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!